Halos kalalabas pa lamang ng sasakyan ni Clyden na magring ang telepono sa living room. Nakaupo pa rin si Shaina sa sofa ngunit tinayaan niyang si Manang Rosie ang sumagot doon. Inangat itong telepono pero pagkaraan ay ilang saglit, tinawag ang kanyang pansin. "Ma'am, si Sir." Turan ni Manang Rosie sa dalaga. "Sinong Sir, Manang?" Takang tanong niya. Imposible na si Clyden ang tatawag dahil baka hindi pa nakakalabas sa F-Park. "Si Sir Clyden, ma'am," wika ni Manang Rosie. "Bakit daw po?" Di makapaniwalang saad na siya ina dito. "Bakit di na lang bumalik kung may nakalimutan to?" "Kausapin ka raw, ma'am." Turan na matanda sabay abot sa kanya ng wireless phone kaya wala siya nagawa kundi hawakan yon. Inintay niya muna makaalis si Manang Rosie sa sala bago nilapit sa kanyang teyang telepono. "Anong kailangan mo?" Mataray niyang saad sa kabilang linya at tumawa yon. "Ang init naman ng ulo mo, miss mo na ako agad?" Buksan ni Clyden at rumihistro sa mukha ni Shaina ang labis sa pagkadisgusto. "Walang nakakamiss sa'yo." Mataray niyang pahayag at mas lalo pang tumawa yon. "Can you relax? Mamaya papangit si baby niyan. Sige ka." Turan ng lalaki at bigla na siya inang inayos ang lukot na mukha. Siyempre ayaw niyang pumangit ang anak. "Ano nga kailangan mo?" Turan niya rito sa kalmadong boses. "I just wanna hear your voice." Saad ni Clyden, napakunot sa Shaina ng noo. Na ma-realize ang sinabi nito, unti-unting nawala ang pagkakakunot ngunit kinimkim ang labi dahil nagsisimula siyang mangiti. "Kung wala kang sasabihin, ibababa ko na to." "Okay, take care of my boy," wika ni Clyden. Di na siya inato sinigot bago pinindot ang end button pero may ngiting nakarehistro sa labi niya. Pagdating ni Clyden sa opisina, di magkamayos si Grace sa pagbabanggit ng mga gagawin niya. First hour, pipirma sa mahalagang dokumento. Tapos makikimiting sa iba't ibang firm sa labas hanggang alas 8 ng gabi. Sinabi niya kay Grace hanggang 5 lang gawin itong sked niya pero puro urgent daw ang mga yon, kaya't ang planong pag-uwi ng maaga naging gabi na. Pagdating ni Clyden sa bahay, tulog na si Shaina, kaya't pinalagay na lang niya sa ref kay Manang Rosie ang dalang mango sticky rice para dito. Tapos niyang tinanong anong ginawa ng asawa maghapon, tumuloy na to sa taas. Bago pumasok ng sariling silid, sinilip ni Clyden sa Shaina. Nakahiga na to sa bed habang payapang natutulog. Narinig pa ang mumunting paghilik nito, tanda na masarap na pagtulog. Nalapitan niya to at inayos ang kumot ni Shaina. Tapos dahan-dahan niya tong hinalikan sa ulo. Hinaplos din niya ang tiyan nito at nabigla pa siya nang biglang sumipa ang anak sa tiyan nito. Napangiti si Clyden sa reaksyon ng kanyang anak, kung kaya tila nakipaglaro siya dito ng ilang sandali sa pamamagitan ng paghaplos dito. Hinalikan din niya ang tiyan ng asawa bago nagpa siyang pumunta sa kwarto para maglinis ng katawan at magpalit ng damit. Pagising na Shaina kinabukasan, bigla siyang nalito. Ang unan kong sanyakap-yakap niya sa pagtulog biglang naging tao. Dahan-dahang inangat ang mukha para tingnan ang mukha nito pero nakangiting Clyden Villacord ang sumulubong sa paningin niya. "Good morning, sleepyhead." Nakangiting turan ni Clyden kat bigla na siya inang tinanggal ang mga kamay mula sa pagkakayakap dito. "Bakit nandito ka?" Mataray niyang sabi habang nahirapan bumangon kaya inalalayan siya ni Clyden. "You called me last night. Sabi mo dito ako matutulog." Nakatawang pahayag ni Clyden at pinangurutan niya ito ng noo. "Wala akong maalalang ganyan. Wala ka pa nga nang pumasok ako dito sa kwarto eh." Masungit na wika ni Shaina ngunit tumawang lalaki sa kanyang sinabi. Pagkatayo niya, pinamewangan niya ito. "Saan ka nagpupunta? Bakit late kang umuwi kagabi?" Wika niya rito. Ngunit huli na ma-realize ang kanyang reaksyon dahil nakatitig sa kanyang lalaki habang nakangiti. Nagmukha siyang naging wife at sinisermonan ang asawang late nang umuwi. "Pwede bang humingi ng sorry? Late na tapos ang meeting namin kaya late ako na uwi." Si Clyden na sinakyan ang di sinasadyang palinitan nito. Dahil di maitago ni Shaina ang nagbabantang pagngiti, tinalikuran niya to. Ngunit nahawakan ng lalaki ang kanyang kamay at hinila siya nito, kaya't napaupo siya sa kandungan nito. Mabilis siyang gumalaw upang tumayo, ngunit pinalupot ni Clyden ang dalawang kamay sa katawan niya, kung kaya't hindi na nga siya nakawala dito. "Pagagalitan ko si Grace mamaya. Siya ang may kasalanan kung ba't late akong umuwi eh. Sabi ko hanggang 5 lang ako dahil yung asawa ko naghihintay, nilagan pa rin sa sked ko hanggang 8. Tura ni Clyden habang pinatong ang baba sa balikat ng asawa. Di alam na Shaina kung matutuwa o hindi. Di siya komportable sa ayos nila pero tila walang balak si Clyden na pakawalan siya. "Lalabas na ako ng kwarto." Wika dito ni Shaina. "It's too early, inaantok pa ako." Saad ni Clyden, sabay na mas mahigpit na pagkakayakap sa kanya.
Gimatulog kang mag-isa? Turan niya at natawa na lamang to sa pagtataray niya habang hinalikan siya sa leeg na natakpan na nakalugay niyang buhok. Ang bango at ang sungit. Mahinang bulong ni Clyden pagkatapos amoy-amoyan ang buhok niya. Sinong masungit? Bigla to ni Shaina ang nilingon at ngumiti yon pagkatapos mabilis sinalyuhan ang bibig. Nabigla si Shaina sa ginawa ni Clyden pero di naglaon. Pumikit na lang din siya at namalayan tinutugon ng ginawang paghalik ng asawa. Clyden kisses her hungrily and passionately pero bigla yung huminto at ibinurong mukha sa kanyang dibdib. Nang ma-realize na hindi pwedeng iniisip, maya-may nag-angat to ng mukha. Hinalikan siya sa labit tumayo papunta ng banyo. Paglabas ni Clyden nakatapos ng tuwalya habang may butil pa ng tubig na bumabagsak sa upper body. See you at the comedor after 15 minutes? Wika ni Clyden, patay mali siyang nag-aayos ng higaan. Okay, sagot ni Shaina na hindi nag-abalang tingnan to. Ay, Shaina talaga. Halos kutusan niya ang sarili sa karupukan na makalabas si Clyden sa kwarto niya. Pero ano pa bang magagawa niya kundi bumuntong hininga? Pagbaba ni Shaina nasa komedor ng lalaki, tinutulungan si Manang Rosie sa paghahanda ng hapag. Napangiti na makita siya, tumila ng upuan para sa kanya. Matatapos na to, come and sit here. Sumunod si Shaina at tumupo sa hinilang upuan ng asawa. I brought your favorite last night, kaso tulog ka na, kaya ininit na lang namin ni Manang. Here, look, special mango stick rice for my baby boy and mommy. Excited na hayag ni Clyden habang nilagay sa harap ang mainit-init na pagkain. Natawa si Shaina pagkakita sa paborito niya. Bigla siyang natakam at excited na inamoy at kumuha ng malit na piraso at tinikman. Ang sarap! Thank you! Let's eat! Masayang saad ni Clyden matapos umupo rin sa harap siya. You want to go with me in the office? Tura ni Clyden matapos nilang kumain. Nope. Anong gagawin dun? Just stay there with me para di ka magalit kung late ako. Nakatawang saad ni Clyden at matinding pag-iling ang kanyang ginawa. Okay lang, kahit dun ka nga tumira eh. Tura ni Shaina at tumawa yun ng malakas pagkatapos tumayo iyon. Niyakap siya mula sa likod. Nilapit ang bibig sa tinga nito at bumulong. I love you. Narinig niyang tura ni Clyden na tila tumigil ang mundo para kay Shaina. Wala sa hinagap niyang maririnig pa niya ang katagang yon mula dito. Pagkatapos nga ng pagdedeklara ng lalaki na pawang kasinungalingan lamang ang pinagsasabi na mahal siya noon, nilingon niya ang asawa. Pero tumitig sa kanya to na tila nagsasabi ng totoo. Ma'am! Mula sa pinto, pumasok si Manang Rosie hawak ang wireless phone. Kaya bigla siyang umayos ng upo at hinintay makalapit to. Yes, Manang? Tura ni Shaina na parang walang narinig mula sa lalaki. Excuse lang, sir. Wika ni Manang sa binata na makitang dismayadong mukha dahil sa biglaan niyang pag-entra. Tabango na lang sa kanya iyon. Ma'am, si Ma'am Nicole. Kanina pa to kayo tinatawagan sa cellphone ninyo? Wika ni Manang Rosie sabay ng pag-abot sa kanya ng telepono. Nicole, napatawag ka? Wika ni Shaina. Tumayo mula sa pagkakaupo at lumabas tumungo sa garden. Nakita kayo ni Leo? Saad ni Nicole. Napaisip si Shaina. Hindi pa dumarating ang kaibigang doktor. Paano sila magkikita? Wala pa siya. Out of the country siya ngayon Sagot niyang parang walang alam sa pagpunta ni Leo ng Australia. I met him here. Alam mo ba yung turtle na yon? Sinabi na dito siya sa Australia nag-set, magkikita raw kami. Kapal ng mukha, hindi ako sinipot ha? Halatang inis si Nicole habang nagkukwento. Napangiti si Shaina sa isipeng ginaya ni Leo ang pang-good time nito sa kanya. Talaga? Ano nangyari? E di pumuti ang mata ko kakahintay sa kanya. Mabuti na lang kamot nakita ko dun si Leo. Tura ng kaibigan at muntik na si Shaina ang humagalpak ng tawa. Imagine, yung hinihintay niyang dumating at nagkita sila ng walang kamalay-malay, si Nicole. Mabuti't pinansin ka niya o pinansin mo siya? Nagpapansin na naman kaming dalawa tapos kumain, ganun. Eh di hindi na siya masungit sa'yo. Siguro, kiming pahayag ni Nicole. So totoong may comeback na kayo ni Kuya? Tura ni Nicole at hindi siya inaagad nakasagot. Di niya mawari kung comeback pa to o ano eh. Siguraduhin niya lang kung hindi ako na talagang makakaaway niyan. I heard that. Mula sa likod, lumitaw si Clyden. Nakabihis ng pang-office at humahalimuyak ang pabango, lalo na't lumapit ng maigi sa kanya. Alagaan mo yung mag-ina mo. Hindi makakatikim ka na talaga sa akin. Si Nicole sa kapatid at tumawa. Of course, little sis. Takot na takot ako sa'yo eh. Nanginginig pa?
I'm going now. Daddy will be home at 5 p.m. Wika ni Clyden kay Shaina habang humahawak sa tiyan niya. Pagkatapos ay hinalikan siya. Maya-maya tumingin sa kanya, tinalikan din siya sa noo. Bye, little sis. I miss you. I miss you too. Take care. Narinig niyang sagot ni Nicole, ngunit nakalayo na si Clyden. Ang sweet niya, ha? Kantsaw ni Nicole sa dalaga. I hope your heart still belongs to him. May kalakip na lungkot na pahayag nito at hindi si Shaina makasagot. Matagal na ibaba ni Nicole ang telepono pero napapaisip pa rin si Shaina. Pinakikiramdaman ang sarili kung may nararamdaman pa siya pero tila pangamba ang nakabaloob sa dibdib niya. Paano kung bigla na naman tong lumayo? Paano kung sabihin na naman niyang hindi pala siya nito mahal? Paano kung bigla silang iwan ng kanyang anak? Ayaw na niyang umasa at masaktan. Pagpasok na Shaina sa kwarto, siyang pagtunog ng kanyang cellphone. Nang tingnan niya yon, number ni Leong nakarehistro kahit excited niyang sinagot iyon. You're back! I miss you, Daddy Ninong. Masara niyang tulan kay Leo at natawa iyon. I miss you too, my baby boy. I'll fetch you. Let's have lunch. Saad ni Shaina tumawa yon. Sure, see you later. Patapos sa ilang minuto, nakabihis na siya. Nagtaka pa nga si Manang Rosie nang makita siya na nakabihis. Ma'am, may lakad po kayo? Tila nag-iisip pang turan ni Manang Rosie. Oo, Manang, tumawag si Leo. Kakain po kami sa labas. Masaya ang turan niya dito. Alam po ni Sir Clyden, ma'am? Naku, hindi naman nang. Doktor naman si Leo maalagaan niya kami ni baby sa labas. Taka nandito naman ako bago dumating si Clyden. Paliwanag na siya ina dito. Alanganin pang tumango ang matanda pero tumunog ulit ang kanyang cellphone. Nang sagutin yon si Leo, sinabi nitong nasa labas na to ng bahay. Sige Manang, kayo na lang munang bahala dito. Nandiyan na sa labas si Leo. Saad niya sa matanda at tumango yon bago siya tuluyan nakalabas sa pinto. Paglabas na siya ina sa gate, nasa labas na nasasakyan si Leo. Agad ibinuka ang dalawang kamay para yakapin ang dalaga. I miss you. How's my baby boy? Tura nito na hinaplos ang kanyang tiyan. Okay naman, kailan ka dumating? Masayang tanong ni Shaina dito, habang inaalalayan siya ni Leong makalulan sa sports car nito. Kaninang umaga lang naisip ko nga kayo agad si Leo at napahilig sa balikat nito. Si tita alam bang dumating ka? Ilang beses yung tumatawag sa isang araw. Yun pa, natatawang sagot ni Leo at tumango-tango sa Shaina. Okay ka ba naman sa pagbabalik mo sa bahay ni Clyden? Di niya alam kung okay na siya doon o hindi pa. Siguro. Maikling niyang sagot dito at napatingin sa kanyang doktor. Anong siguro? Siguro okay naman. Di naman niya kami pinababayaan Ano ba naman yan? Siguraduhin lang ni Clyden aalagaan niya kayo ha. Kung di makakatikim siya sa akin. Wika ng doktor kaya't mas talo siyang lumapit sa bisig nito at inihilig ang ulo. Thank you. You are the sweetest. Tura ni Shaina at gumiti yon. So, may comeback sa inyong dalawa? Bakit parang pareho kay ni Nicole ang sinasabi ha? Natatawang wika ni Shaina at umiling-iling yon sa kanyang pambubuska. I heard about what you did. It's a tie. Wika ni Leo at napailing siya dito. Lagot tayong pareho dun pag nalaman niyang totoo. Let's just cross the bridge when we get there. Formal na sabi ni Leo. Maya-maya inihinto nitong sasakyang mamahalin sa isang sikat na restaurant. Inalalayan siyang bumaba sa sasakyan at kumapit sa Shaina sa bisig nito habang papasok sa restaurant. Pagdating sa kanilang mesa, hininaan siya ni Leong pumili ng kung anong gustong pagkain. Nang dumating sa kanilang mesa, nagbukang barrio fiesta ang kanilang table. Pagkatapos kumain, sumaglit sila sa ospital para sa mga importante nitong pinipirmahan. Bukas pa ang duty nito pero hindi makapaghintay ang iba. Naglakad-lakad din sila sa mall katulad ng malimit nilang ginagawa kapag may time si Leo. Ayon dito, kailangan niya maglakad-lakad para di siya mahirapan mga anak. Past 5 na makabalik sa Shaina sa F-Park. Pagpasok sa sala, naroon si Clyden, prenting nakaupo habang nakatingin sa cellphone niya. Ngunit di naglaon, nagangat ng mukha at nakakunot ang noong tumitig sa kanya. Feeling ni Shaina para siyang batang di nagpaalam sa magulang at nabuko pagkatapos. Nandito ka na pala. Wika na Shaina dito. At exactly 5 p.m. Where have you been? Mayay formal na tonong wika nito. Kinalayo lang. Kakarating niya lang kasi and he treat me for lunch. Maikling pagpapaliwanag ni Shaina. Lunch? It's almost dinner na. Tura ng binata at napatingin sa wall clock. Oo nga, pero ganito pala ang feeling ng sinisita.
pagalingan sa explanation. Nawili kami sa pamamasyal eh. Biglang umasim ang mukha ni Clyde na parang di nagustuhan ang sagot niya. Gusto mo palang mamasyal, sa sunod magsabi ka para samahan kita kahit sang lupalop ng daigdig. Hindi yung kung sino-sinong kasama mo. Paano kung may nangyari sa'yo sa labas? Bakit ba siya sinisita ng taong to? For your information, si Leo yon, hindi kung sino-sino lang. Doktor siya kahit nasa labas ako, he can take care of me if ever may mangyari sa akin o sa amin. Isa pa, hindi ko naman kailangan pasyalan ng buong daigdig. Ang kailangan ko, taong totoo. Hindi yung kung gustong umalis, aalis basta at babawiin lahat ng mga sinabi. Tapos bigla-bigla darating na parang walang nangyari, akala mo sa kanya umiikot ang mundo ng tao? Pagbaburst out niya. Di ni siya ina na malayan. Tumayo ang lalaki. Mula sa pagsasalita, hinawakan ng ulo niya at hinagalikan siya na matagal at madiin. Nang bitawan ng labi niya, habol ang kanyang paghinga. What do you want me to do to prove myself? It's my fault, my mistakes. But I cannot do what is already done. Can't you give me at least one last chance? Para sa siya inang nawala ng boses at walang ibang ginawa, kundi titigan ang asawa sa mata. Please, hindi ko kaya kung mawawala kay ni baby. I love you so much. Pagsusumamo ni Clyden at napapikit sa siya ina habang yoko ang ulo. Clyden kissed her in the forehead at binuro niya ang mukha sa dibdib nito. Dinig na dinig niya ang napakalakas sa pintig ng puso ng lalaki at sa isip na alalang gantong-ganto kalakas ang pintig ng puso nito dati. Okay, but don't expect me to forgive and forget just like that. Yes, thank you very much. Tuwang-tuwang hayag ni Clyden habang hinila siya palapit sa katawan. Niyakap siya na mahigpit. Saglit lang, maiipit yung anak ko. Oops, sorry baby. Daddy is just happy. I love you both. Wika ni Clyden na hindi alam ang gagawin sa labis na kasiyahan. Clyden was nominated as the newest tycoon in Asia and was featured in Peoples of Asia magazine in Singapore. Sa interview ng magazine, didisclose ni Clyden na siya ay may asawa na at hinihintay ang paglabas ng panganay niyang anak. Ang revelation na yon ang binatay naghatid na malaking sorpresa sa sosyedad na kanilang ginagalawan pagkat di nila namalayan nakatali na pala ang Clyden Villacorda sa isang rich and famous bachelor in town. Can you tell us about your wife? Is she a celebrity? A model? No, she's an ordinary girl, but she's the most special girl in my eyes and heart. Straight na hayag ni Clyden at tila kinilig sa harap nito. Wow, bachelor no more. Your message to your family, sir? Saad ng host. To my family, thank you for supporting me all throughout. And to my wife, I love you very much. Turan niyang nakatingin sa camera. Pumalakpak sa tawa ang host sapagkat ngayon lang nagpa-unlock ma-interview ang binata habang may kaswitan din pala itong itinatago.